Ako po si Kagawad Engelbert Babet Bangal, nakatira sa 14th Avenue. Tayo po ay nakapagtapos ng kolehiyo sa Polytechnic University of the Philippines. Isa po tayong negosyante, founder ng Free Basketball Clinic sa Socorro at commissioner ng Liga ng Socorro Basketball Club at Sotoda Basketball Club. Member rin po tayo ng Music Ministry, Gregorian Choir, sa ating simbahan, Our Lady of Perpetual Health Parish. Ako po ay may asawa at 3 anak. Ang aking pong panganay ay nag-aaral ng abogasya sa Ateneo Law School. Ano-ano po ba ang mga nagawa ni Kagawad Babet Bangal? 2018, pag-upo po natin bilang kagawad, ay agad po tayo naglatag ng isang programa para sa mga kabataan ng Socorro, ang Free Basketball Clinic. Subalit ng mga panahon na iyon, ay wala pa daw pong pondo ang barangay para dito. Hindi po ito naging hadlang sa inyong lingkod at sinimulan po natin ito sa sarili nating bulsa. Naging successful po ang programa at ito po ay naging traditional na. Dahil taon-taon po ay may Socorro Free Basketball Clinic sa tulong ng ating punong barangay Dr. Santos at Consejo. At mas lalo pa po natin itong pinalawig dahil tayo lang po ang kauna-una sa buong 3rd District ng Quezon City ang nagpa-free basketball clinic sa mga eskwelahan at may inter-elementary school basketball league pa. Kung sakali man tayo po ay muling palarin, lalong-lalo na ang ating punong barangay Dr. Santos, ay plano po namin na isama ang high school sa programa at simulan na rin ang Socorro Free Volleyball Clinic. Noong mga panahong kasagsagan ng pandemyang COVID-19, hindi po natin alintana ang bantang panganib sa ating sarili at sa aking pamilya. Hindi po tayo natakot dahil personal po tayong naghahatid ng tulong para sa ating mga kabarangay. Si Babet Bangal po ay makikita nyo araw-araw sa barangay, sa bahay, sa kalsada at pwede rin siyang i-text o i-chat para sa tulong na inyong kakailanganin. Tayo rin po ay naging daan para matulungan ang ating mga kabarangay para sa kanilang medical assistance, financial assistance, hospital bill at marami pang iba. Dahil tayo po ang barangay coordinator ni Congressman Franz Pumaren dito sa Barangay Socorro. Marami rin po tayong nagawang resolusyon at ordinansa na alam po natin na ito ay makakatulong sa ating barangay at sa ating mga residente. Ito po ay aprobado ng Barangay Council at Quezon City Council. Ang una po natin ginawa dahil saksi po tayo sa palagiang pagsasarado ng basketball court mula umaga hanggang gabi. Pag tinanong mo po sa kanila bakit sarado, ang sagot po nila ay may naka-schedule na. Dahil priority daw po nila ang may bayad kahit hindi ito residente ng Socorro. Ang resulta, hindi na makapaglaro ang mga lehitimong residente ng Barangay Socorro sa sarili nilang basketball court. Kung kaya ginawa po natin ang ordinance allowing the constituent of Barangay Socorro the free use of covered court o ang libreng paggamit ng basketball court basta ikaw ay residente ng Socorro. Gumawa rin po tayo ng resolusyon para sa libreng paggamit ng sports and gym equipment. Gumawa rin po tayo ng resolusyon para sa kapapapintura ng Twin Tower. Ito po yung 2 tangke na makikita nyo sa Barangay Hall. Na ayon sa ating mga kasamahang kagawad, matagal na nilang gustong mapapinturahan ang Twin Tower dahil ito daw ay landmark na ng ating barangay. Subalit, humigit kumulang 1 milyon ang kakailanganin pondo para dito at kukunin sa pondo ng barangay. Kung kaya't ito po ay hindi matuloy-tuloy. Kaya sinubukan po natin itong ilapit sa matagal na nating kasama sa negosyo, ang Globe Telecom. Hindi po tayo nabigo. Napapinturahan po ang Twin Tower ng libre at walang ginastos ang barangay kahit na 5. Pang-4, ang ordinance granting financial assistance to qualified college students. Nagsimula lamang po ito sa 50 scholars. Ngayon po ay 150 scholars na. Pang-5, an ordinance granting cash gift to all seniors citizens of Barangay Socorro
Makikita po ito natin ang ngiti sa ating mga senior citizens tuwing sila'y nakakatanggap ng munting regalo mula sa ating Congressman Franz Pumaren. Kung kaya, iminungkahi po natin sa ating punong barangay, Dr. Santos at Consejo, ang programa. At agad na po nila itong inaprubahan. Ito po ay aprobado rin ng Special Review Committee ng Quezon City, kung saan ito po ay binusisi na lahat ng magbe-birthday ng senior citizen ng Barangay Socorro ay makakatanggap, mayaman man o mahirap, ay walang pipiliin. Pang-anim, a resolution requesting the City Mayor Honorable Maria Josepina Joy Belmonte and the Housing Department to develop socialized housing project for informal settlers in selected areas of Barangay Socorro, Quezon City. Ito po yung palupa at pabahay. Tayo po ay naniniwala na ang tanging makakatulong lang sa atin ay ang lokal at nasyonal na pamahalaan, kung saan hindi na kailangan pang umalis pa sa Barangay Socorro ang mga tinatawag nilang informal settlers o walang titulo, walang lupa. Dahil sa tulong ng gobyerno ay maaaring mapasa kanila ang lupang kinatitirikan ng kanilang mga kabahayan. Ginawa po natin resolusyon na ito upang tayo ay mapakinggan. Pang-pito, a resolution requesting the City Mayor Honorable Maria Josepina Joy Belmonte and the City Treasury to advise the Sangguniang Barangay of any land or property auction within the territorial jurisdiction of Barangay Socorro, Quezon City. Ginawa po natin ang resolution na ito upang hindi na maulit pa ang nangyari sa number 22 14th Avenue noong 2010, kung saan naibenta po ang property sa napakamurang halaga nang walang kaalam-alam ang mga nakatira sa lugar. At sa tingin ko po, ay kaya sanang bilhin ng mga nakatira dito kung alam lang po sana nila. At sa akin pong pananaw bilang committee chairman ng Urban Poor sa aming pagsisiyasat, ito po ay hindi dumaan sa tamang proseso. Pang-walo, a resolution for new traffic scheme of Barangay Socorro. Isa sa napakahalagang nakapaloob sa ordinansang ito ay ang magkaroon ng sariling linya ang mga tricycle at motorcycle sa kahabaan ng Liberty Avenue kung saan sila laging hinuhuli. Naayon sa ating mga nakausap na enforcer, bakit hindi consistent ang kanilang panghuli? Minsan pwedeng dumaan, minsan hindi. Depende daw po ito sa utos ng nakakataas sa kanila. Hindi po magandang pakinggan. Kung kaya, ginawa po natin ang resolusyon at ito po ay ganap ng Quezon City Ordinance sa tulong ng ating Congressman Franz Pumaren. Ito po ay para panghawakan ng ating mga tricycle driver at motorcycle rider na hindi na sila muling aabusuhin pa kahit sino pa ang umupo sa barangay. Pang-siyam, a resolution endorsing the request for electricity installation on selected household. A resolution endorsing the request for perimeter connection on selected household. Ito po yung libreng pailaw at patubig. Ako po ay pinanganak at lumaki sa number 5 14th Avenue na tinatawag nilang squatter area. Alam ko po ang hirap na dinaranas ng bawat nakatira sa ganitong lugar. Ang walang sariling metro ng kuryente at walang sariling metro ng tubig. Sinubukan po namin na mag-apply pero hindi kami maaprubahan. Dahil isa sa mga requirements para makabitan ka ng metro ng tubig at ilaw ay ang titulo ng lupa na alam naman po namin na wala kami nito. Kung kaya't ang problemang ito ay umabot ng halos 40 taon. 40 taong walang sariling metro ng kuryente, 40 taong walang sariling metro ng tubig. 40 taon may mga nangakong politiko na kung sakaling sila daw ay mananalo, ay tutulungan nila kami makabitan ng metro ng ilaw at tubig. Pero 40 taon na napako ito. 40 taon naghirap ang mga residente ng Barangay Socorro, partikular ang mga tinatawag nilang informal settlers o walang titulo ng lupa. Kung kaya nang tayo po ay maupo bilang kagawad, ay atin po itong sinubukan. Agad po natin kinausap ang ating Congressman Franz Pumaren na noon ay konsehal pa lang, at tayo po ay hindi nagdalawang salita sa kanya. Binigyan niya po tayo ng mga instruction kung ano ang ating gagawin at sila daw po ang bahala sa lahat ng kakailanganin.
Doon ko po nalaman na kapag gusto may paraan at kapag ayaw ay maraming dahilan. Ang kailangan lang po pala ay may isang barangay official na handang maglaan ng panahon. May isang barangay official na handang magsakripisyo. May isang barangay official na handang gumastos sa sarili ng bulsa. Bakit nasabi ko pong panahon at sakripisyo? Kasi 9 na buwan ka pong magpapabalik-balik sa Quezon City Hall, sa Meralco Camuning, sa MWS Pansol. 9 na buwan kang pipilang hubigit kumulang 1 oras para sa mga permits. 9 na buwan kang magpapalo up para sa mga permits. 9 na buwan kang sasama sa pag-inspeksyon ng mga engineers. Bakit gasto sa sariling bulsa? 9 na buwan ko pong gamit ang sarili kong motor. May gasolina, parking fee, Xerox at iba pa. Makalipas ang 9 na buwan, mahigit 100 metro ng kuryente at tubig ang naikabit at mahigit 500 pamilya ang nakikinabang ngayon dito. Hindi ko po magagawa ang lahat ng ito kung hindi dahil sa tiwala, gabay, suporta ng ating punong barangay Dr. Santos. Kaya Kap, maraming salamat po. Salamat din po sa suporta ng ating mga kasama sa konseho. Lubos-lubos po din po ang pasasalamat natin sa ating mahal at ginagala na Congressman Franz Pumaren at Mayor Joy Belmonte. Dahil sa kanilang proyekto at pailaw patubig, maraming pamilya ang gumaan ang pamumuhay. Higit sa lahat, maraming salamat sa ating Panginoon na lagi tayong pinapatnubayan at ginagabayan sa lahat ng oras. Muli, Babet Bangal para po kalawan. Bangal mo muling iboto para kagawad ng Socorro. Babet Bangal ang malasakit sa kapwa'y nasa pagkatao. Isang mahirap na nagsumikap, nakatapos ng kolehiyo. Hindi nakalimot, hindi naging maramot. Babet Bangal subukbok sa husay makibagay. Kanyang kaligayahan tayo'y mapaglingkuran. Muling ihalal na kagawad si Babet Bangal, Barangay Socorro. Ang imposibleng magawa ay posible niyang ginawa. Ikagawad Babet Bangal,